Ang mahal na araw ay laging tahimik sa bayan ng San Bartolome. Ang mga kalye, na dati puno ng ingay ng mga tricycle at murmur ng chismisan sa sari-sari store, ay biglang natatahimik. Pero sa bahay ni Clara, ang katahimikan ay hindi kapayapaan, ito ay tila bagyong paparating. Si Clara, isang guro sa elementarya at aktibo sa simbahan, ay kilala sa pagiging kalmado't mahinahon. Ngunit nitong mga nakaraang araw, tila may aninong sumusunod sa kanya. Laging mabigat ang katawan niya paggising. Gabi-gabi siyang binabangungot. At ang nakakakilabot? Laging pareho ang panaginip. Isang babae, nakasuot ng blusang kulay ube, nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Hindi niya makita ang mukha, pero ramdam niya ang malamig na presensya. Hindi ito basta-bastang panaginip, ito ay parang babala. "Ma, nasaan yung blusa ni Lola Remedios?" tanong ni Clara habang iniinspeksyon ang lumang aparador sa silid ng yumaong lola. "Nasa ilalim. Nasa kahon na kahoy." "Bakit?" sagot ng ina niya habang nagluluto sa kusina. "Parang gusto ko lang tingnan," maikling sagot ni Clara habang nilalapitan ang nasabing kahon. Ang blusa ay naroon pa rin, malinis, nakatiklop at amoy lumang panahon. Kulay ube. Katulad ng nasa panaginip. Napalunok si Clara at dahan-dahang kinuha ito. Sa sandaling nahawakan niya ang tela, parang may humigop ng init mula sa kanyang palad. "Anak?" tanong ng ina, napansin ang pamumutla ni Clara. "Wala, siguro napagod lang ako," sabi niya, pilit nang umiti. Pero hindi lang iyon pagod. Pagpasok niya sa silid at isinara ang pinto, muling bumigat ang kanyang dibdib. Isinabit niya ang blusa sa pako sa likod ng pinto. Sa loob ng silid, parang lumamig bigla. Mula sa labas, narinig niya ang sigaw ng kapatid niyang si Marco. "Ma! Bakit sira tong May?" "Biglang namatay." "Malamang sa saksakan lang yan," sigaw ng ina. Pero nang sinubukang buksan muli ni Marco, sumindi ang AE pero puro static, putit itim lang. Walang signal. Sa screen, ilang segundo, may lumitaw na imahe ng isang babae. Ubi ang suot. Kinabukasan, dinala ni Clara ang sarili sa simbahan. Doon niya naabutan si Fray Ernesto, matanda na, halos 80, pero matalas pa rin ang paningin at pananalita. Isa siya sa mga paborito ni Clara noong bata pa siya, laging may malalim na kwento, laging tila may alam na hindi sinasabi ng iba. "Padre, maaari ho ba akong makipagkumpisal?" "Naman, Hija. Halika, dito tayo sa gilid. Hindi kita pagsasara sa kahon, usap lang tayo," wika ni Fray Ernesto habang inaayos ang kanyang baston. Umupo silang magkatapat sa bangkong kahoy. "Padre, may tanong po ako, pero baka isipin niyong baliw ako. Hindi ako madaling humusga, Clara. Sanay na akong makinig sa mga hindi sinasabi ng mundo." At doon, inilahad ni Clara ang panaginip, ang blusa, ang bigat na nararamdaman niya, pati ang kakaibang mga pangyayari sa bahay. Tahimik lang ang pari habang nakikinig. "May tanong ako, Hija," sabi ni Fray Ernesto sa wakas. "Ipinamana ba talaga sa'yo ang damit na yon, o basta mo na lang kinuha?" "Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kinuha para gamitin. Gusto ko lang tingnan. Pero noong nakita ko siya, parang tinatawag ako Ang mga bagay na may nakaraan ay parang ilog. May daloy. At minsan, ang daloy niyan ay may dalang dumi, sakit, o kaluluwa." "Padre, anong ibig niyong sabihin?" "May mga damit, Clara, na hindi lang tela. May mga kasamang alaala, dasal, sumpa. Lalo na kapag ginamit ng isang taong hindi tahimik ang puso sa oras ng kanyang kamatayan." Napatigil si Clara. Bumalik sa isip niya ang kwento ng pagkamatay ng kanyang lola. Matagal na itong hindi nagsisimba, madalas na nag-iisa, at ayon sa ilang chismis sa baryo, may huling hiling na hindi natupad. "Maraming beses kong naipagdasal ang kaluluwa ni Lola." Bulong niya. "Pero naipagdasal mo ba ang kanyang mga gamit?" Hindi siya nakasagot. "Simula pa lang ito," sabi ni Fray Ernesto. "At kung totoo ang kutob mo, hindi lang ikaw ang apektado. Sa mga ganitong kaso, madalas, buong bahay ang naabot ng anino." Kinagabihan, muling nagsimula ang bigat. Sa hapagkainan, nagsigawan sina Marco at ang kanilang ina, wala sa tono, parang wala sa sarili. Si Clara, tahimik lang, pero napatingin sa blusang ube na nakasabit pa rin sa likod ng kanyang pinto. Sa loob ng tela, tila may gumagalaw. Bumalik ang panaginip. Pero sa panaginip na ito, hindi lang nakatayo ang babae. Lumapit siya. Dahan-dahan. Ang mukha ay natatakpan ng buhok.
Tila umiiyak. Bakit mo ako muling binuhay, bulong ng tinig. Nagising si Clara ng pawisan at nanginginig. Sa tabi ng kanyang kama, bumagsak ang blusa mula sa pagkakasabit kahit walang hangin. Wala ring tao. Sumilip siya sa bintana. Sa ilalim ng buwan, isang aninong pamilyar ang dumaan sa gilid ng kanilang bakuran, kumakaway. Ubi ang suot. Mula ng gabing muling bumagsak ang blusa ni Lola Remedios sa sahig, tila nagbago ang ihip ng hangin sa bahay ni Clara. Sa literal at espiritual na pakiramdam, bumigat ang paligid. Hindi na basta katahimikan ang bumabalot sa kanilang tahanan, ito'y tila panahong nakaipit sa pagitan ng pagdarasal at pag-ungol. Si Marco, na dati masayahin, naging tahimik, maramdamin, at palaging mainit ang ulo. Minsan, bigla na lang siyang sisigaw sa gitna ng pagkain, o tatayo sa kalagitnaan ng gabi para umupo sa madilim na sala na parang may hinihintay. Hindi mo ba napapansin si Marco? Tanong ni Clara sa kanyang ina, habang naghuhugas ng pinggan. Ano nang ibig mong sabihin? Parang may kakaiba sa kanya. Laging tulala. Laging nagigising sa 10 oras ng gabi. At nung isang gabi, nakita ko siyang kinakausap ang hangin. Tumigil ang ina, bahagyang kinabahan. Pero, tulad ng maraming nanay, pilit tinatanggihan ang hindi maipaliwanag. Pagod lang siguro ang kapatid mo. Finals na nila, di ba? Saka wag mong lagyan ng kulay ang mga bagay. Baka ikaw ang naimpluwensyahan ng mga panaginip mo. Ngunit hindi ito kathang-isip. Kahapon, nang sumilip si Clara sa kwarto ng kapatid, nakita niyang nakatayo ito sa harap ng salamin, suot ang isang shirt na hindi sa kanya. Kulay abo, may kakaibang simbolo, parang mata na may mga bituin sa paligid. Hindi nila ito nabili. Hindi rin niya alam kung saan galing. At noon ding araw na yon, nahulog ang isang lumang aklat mula sa estante ng silid ng kanyang lola. Sa sahig ito bumagsak, parang may humila. Lumapit si Clara at kinuha ang aklat. Lumang diary, may takip na balat at may inisyal, Ray Faye. Sa unang pahina, hindi lahat ng pananahimik ay kapayapaan. Minsan ito'y pagkakadena. Nginig ang kamay ni Clara habang binubuklat ang mga pahina. Doon niya nabasa ang mga salitang tila sumasalamin sa kanyang nararanasan ngayon. May mga kasuotan na hindi na dapat isinuot. May mga tela na pinanahanan. Lalo na kung ang sinulid nito ay hinabi habang may luha o habang isinusumpa ang sariling kalagayan. Sa bawat pahina ay tila lalong bumibigat ang hangin. Binasa pa niya. Isang gabi, isinusuot ko ang blusa na minana ko kay inang. Pagkasuot, nagising akong umiiyak. May mga aninong nakapalibot. Hindi ako makagalaw. Sa panaginip, sinabi niya, huwag mo nang isuot ang akin. Dalangin ko'y dalhin mo ako sa liwanag. Hindi ko na yon muling isinuot. Pero hindi ako sigurado kung nakaalis na siya. Napaupo si Clara sa gilid ng kama. Ang blusa, iyon ding blusa, na ngayon ay nakatiklop sa isang sulok, tila naghihintay. Kinabukasan, muling bumisita si Clara kay Fray Ernesto. Umuulan ng bahagya, at ang simbahan ay amoy lupa at kandila. Padre, bungad niya, may nais po akong ipakita. Inilapag niya ang diary sa mesang kahoy. Maingat itong binuklat ni Fray Ernesto, habang tahimik na nagbabasa. Totoo nga, mahina niyang sabi. Alin po, Padre? Hindi ito unang pagkakataon. Noong ako'y bagong pari pa lamang, may babaeng lumapit sa akin. Tulad mo, nagsimula lang din sa isang damit na minana niya. Pagkatapos, nagsimula siyang magkaroon ng matitinding bangungot, at ang asawa niya ay dumanas ng di maipaliwanag na pagkakasakit. Anong nangyari sa kanila? Tanong ni Clara. Natagpuan namin sa loob ng bulsa ng kasuotan ang isang maliit na papel, may nakasulat na orasyon. Ginamit pala ito noon sa isang uri ng ritual, at ipinasa sa kanya na parang normal na mana. Hindi niya alam. Hindi niya ginusto. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ito totoo. Nanlamig ang batok ni Clara. Padre, may nabanggit po sa diary tungkol sa mga kasuotan na may pasanin. Totoo po bang may mga damit na literal na pinanahanan? Hindi lang literal, sagot ng pari. May isang banal mula sa Europa, isang mistiko, na laging nagpapayo sa mga tao, maging maingat sa iyong isinusuot, dahil ang tela ay humihigop ng espiritu. Banal? Tanong ni Clara. Isang lalaking nabubuhay noon sa pagitan ng dalawang digmaan. Nakikita raw niya ang mga kaluluwang nakakabit sa mga bagay. Hindi siya kilala ng lahat, kasi hindi lahat handang maniwala.
Pero sa mga humingi ng tulong, siya ang naging huling pag-asa. Hindi binanggit ng pari ang pangalan. Pero ang pahiwatig ay malinaw, may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, at hindi rin kinakailangang ipaliwanag para paniwalaan. Pag-uwi, nadatnan niyang si Marco ay muli na namang tulala sa sala. Marco, lumapit siya. Hindi umimik ang kapatid. Nakatitig lang ito sa pader. Marco, anong tinitingnan mo? Hindi mo ba siya nakikita? Mahinang tanong ng binatilyo. Sino? Yung babae may suot na kulay ube. Nandyan lang siya kagabi. Tinititigan lang ako. Parang binuhusan ng yelo si Clara. Hindi niya kailanman nabanggit ang kulay ng blusa sa kapatid. Umupo siya sa tabi nito, pilit na iniabot ang kamay. Marco, kailan pa to nagsimula? Hindi ko alam. Basta mula nung dumating yung shirt na may mata. Akala ko ikaw ang nagbigay. Sabi nung babae sa panaginip, isuot ko raw para hindi ako mawala. Hindi alam ni Clara kung ano ang mas nakakakilabot, ang revelasyon ng kapatid o ang katotohanang nagsisimula na itong maramdaman ng iba sa bahay. Nang gabing iyon, muling nagdasal si Clara. Hindi basta dasal ng takot, kundi panalangin ng paghahanda. Ramdam niyang hindi lang ito usapin ng panaginip o sinapian. Isa itong digmaan. At wala siyang balak umatras. Sa kalagitnaan ng gabi, tumayo siya. Bitbit ang diary at ang bote ng tubig na binasbasan ni Fray Ernesto, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng lola. Hinawakan niya muli ang blusa. Parang may bahid pa ito ng pabango ng matanda, halong amag ng panahon. Pero sa ilalim ng tela, may naramdaman siyang kakaiba. Isang tahi sa ilalim ng kwelyo ang tila makapal. Binuksan niya ito at may maliit na piraso ng papel, tila isiniksik at tinahi. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa papel, nakasulat sa lumang tinta. Ang katawan ay lupa. Ang tela ay alon. Kung saan dumaan ang luha, doon dumaan ang dilim. Hindi iyon dasal. Parang babala. O orasyon. Sa sandaling iyon, lumamig ang hangin sa silid. Tumulo ang kandila sa altar. At mula sa likod niya, isang mahinang tinig. Dadalhin mo ba ako sa liwanag o isusuot mo muli ang aking anino? Nang sumunod na umaga, hindi na nagdalawang isip si Clara. Bago pa man bumangon ang araw, bumalik siya sa kwarto ng yumaong lola, dala ang isang peres ng guwantes, isang kahon, at isang maliit na bote ng tubig na binasbasan ni Fray Ernesto. Handa na siyang harapin kung anuman ang nagkukubli sa mga damit at gamit sa lumang aparador. Binuksan niya ang unang pinto ng aparador. Amoy luma. Alikabok. Ngunit higit pa roon, may amoy na hindi niya maipaliwanag, hindi mabaho, pero parang kalungkutan. Isa-isang nilabas ni Clara ang mga damit, bestida, kamison, mga blusa. Lahat ito'y maayos ang pagkakatiklop, ngunit naroon ang bigat sa bawat tela na kanyang hawakan. Sa ilalim ng isang pile, may natagpuan siyang damit panlalaki. Hindi niya ito inaasahan. Kulay abo, malaki ang sukat, parang pag-aari ng isang lalaking mas bata kay lolo. Nang silipin niya ang kwelyo, may pangalan na borda sa loob, Tomas. Tomas, bulong niya. Wala siyang maalalang kamag-anak na may ganitong pangalan. Bakit narito ito? Binigyan niya ito ng pansin at isinama sa hiwalay na tumpok. Sa loob ng ilang minuto, nakabuo siya ng 3 kategorya, mga damit ng yumaong kamag-anak, mga damit na walang kasaysayan, at mga damit na may kakaibang elemento, simbolo, borda, sulsi na tila hindi karaniwan. Sa ilalim ng aparador may isa pang kahon. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang mga lumang damit pangbinyag, scarf, at isang lumang rosaryo na putol ang krus. Nang hawakan niya ito, sumakit bigla ang kanyang sentido. Napasinghap siya, napaupo. Kasabay ng sakit ng ulo, sumulpot sa isipan niya ang isang imahe, ang yumaong lola, umiiyak sa dilim, hawak ang parehong rosaryo, habang sinasabi. Kung saan ako nadapa, doon ako nanatili. Napasandal si Clara. Ang katawan niya ay nanginginig. Hindi na ito basta kutob, may koneksyon sa mga gamit na ito. Hindi lang alaala, kundi espiritu. Sa kabilang bahagi ng bahay, lalong lumalala ang kalagayan ni Marco. Hindi na ito pumapasok sa paaralan. Madalas, tulog sa araw, gising sa gabi. Minsan ay nagsusulat ng mga salita sa pader gamit ang lapis, mga salitang pabaliktad, halo-halo, minsan Latin, minsan walang saysay. Nang minsang subukang kausapin ni Clara, sumagot ito ng malamig. Bakit mo inalis ang babae? Akala ko gusto mo siyang makausap.
Marco, ano nang sinasabi mo? Yung nasa aparador. Gusto niyang magsalita. Sa akin siya nagsasalita ngayon. Clara na paatras. Hindi na ito basta epekto ng stress. Hindi rin ito simpleng depresyon. May nangyayari. At kailangan niya ng tulong na higit sa karaniwang dasal. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng panauhing pari sa parokya, si Padre Santiago, isang batang pari na kilala sa bayan bilang masigasig at tahimik. Dumalaw ito para tumulong sa mga misa ng Semana Santa. Sa pagkakataong iyon, sinadya ni Clara ang simbahan para hanapin siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may kutob siyang si Padre Santiago ay hindi basta-bastang pari. Padre, pwede ho ba kayong makausap? Tanong niya matapos ang misa. Siyempre, maikling sagot nito. Sa opisina. Umupo sila sa isang lumang silid sa likod ng altar. May amoy ng kandila at papel na luma. Nag-umpisa si Clara sa mga karaniwang kwento, ang panaginip, ang blusa, ang diary. Tahimik lang si Padre Santiago, nakikinig. Ngunit sa bahagi ng kwento ni Marco, napansin niyang kumunot ang noo nito. May isang tanong ako, wika ng pari, nagkaroon ba kayo ng mga gamit na hindi niyo binili? Regalo, donasyon, o binili mula sa ukay-ukay? Napatigil si Clara. Napatingin sa mga kamay. Marami po. Lalo na nung bata pa kami. Mahirap lang kami noon. Madalas bigay ng mga tita o ng mga kapitbahay. Pati yung suot ni Marco kahapon, hindi ko alam kung saan galing yon. Tumango si Padre Santiago. May mga bagay sa mundo na ginagamit bilang kasangkapan. Tulad ng tela, ang katawan ay sinusuotan ng intensyon. May mga taong gumagamit ng kasuotan para sa layunin ng liwanag at may iba na kabaligtaran. Kung ano ang naging layunin sa oras ng paggawa o paggamit ng isang bagay, iyon ang naimbak dito. Padre, paano ko malalaman kung alin ang ligtas? Hindi mo agad malalaman. Pero may mga palatandaan. Minsan, biglang sakit ng ulo kapag hinawakan. Biglang pag-iba ng emosyon. Pagkakaroon ng bangungot. Pag-aaway sa bahay. Pagbabago ng asal, lalo na sa mga bata. At minsan panaginip na inuulit-ulit. Lahat po ng yan ay naranasan ko, mahina niyang sabi. Tahimik muli ang pari. Ang bahay mo, Clara, ay may punit. Parang tela na napila sa kalagitnaan. Hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan mong tapusin ang pagbubuklat. Pag-uwi, agad sinimulan ni Clara ang sunod na hakbang, ang aparador sa kanilang kwarto. Doon niya nilagay ang karamihan sa mga damit nilang magkakapatid, school uniforms, lumang jackets, damit panbahay, at mga padala mula sa abroad. Isa-isang ininspeksyon ni Clara. Muli niyang hinati ang mga ito, ligtas, duda, at mapanganib. Ang pinakaprominenteng na diskubre niya, isang jacket ni Marco na may tatak ng isang banda, may nakaimprentang simbolo ng ahas na paikot sa isang mata, tila simbolo ng pagdilat o kaliwanagan. Hindi siya sigurado sa kahulugan, pero ang epekto'y hindi maitatanggi. Sa oras na hinawakan niya ito, parang may umikot na hangin sa loob ng silid. Sa kabilang dulo ng aparador, may isang blouse na padala mula sa isang pinsan sa Amerika, may disenyong tila oriental, may maliliit na simbolo sa tagiliran. Tila masining, pero sa ilalim ng sinag ng araw, parang bumubuo ito ng mga letrang hindi niya maintindihan. Isa-isa niyang inilagay ang mga ito sa hiwalay na kahon. Tinatakan ng krus at binudburan ng tubig na basbas. Habang ginagawa ito, nagsindi siya ng kandila. Sa bawat piraso ng damit, paulit-ulit ang dasal. Panginoon, kung anuman ang nasa tela na ito, linisin mo. Kung ito'y banta, ilayo mo. Kung ito'y anino, itaboy mo sa liwanag. Sa sulok ng silid, umilaw bigla ang rosaryo ng lola. Wala namang nakakabit dito. Hindi ito battery-operated. Ngunit saglit itong lumiwanag. Napaluhod si Clara. Tila may tinanggap siyang sagot. Pagkatapos ng 2 oras, natapos niya ang unang bahagi ng paglilinis. Halos isang kahon ng mga damit ang nahiwalay. Paglapit niya sa pintuan, narinig niyang humagulgol si Marco sa sala. Dali-dali siyang bumaba. Nandito na naman siya. Clara, nandito siya. Sinong nandito? Yung babae. Nasa aparador mo na siya ngayon. Umiiyak siya at galit siya sa'yo. Napatingin si Clara sa itaas. Ang aparador. Ang simbolo. Ang tela. Hindi pa siya tapos. Bisperas ng Biyernes Santo.
Sa buong San Bartolome, halos maramdaman mo ang paghinga ng bayan. Tahimik ang mga kalsada, ang simbahan ay puno ng kandila, at ang hangin ay tila bumibigat habang palapit ang 3:00. Sa bahay ni Clara, kakaiba ang katahimikan. Si Marco ay nakahiga lamang sa sofa, natutulog ngunit pawisan at parang nagkakaroon ng bangungot. Ang kanilang ina, abala sa paglilinis, ngunit pansin mong mabigat ang kilos. Samantalang si Clara, pagod na ang katawan ngunit gising ang diwa. Hindi niya maalis sa isipan ang huling sinabi ni Marco. Nasa aparador mo na siya. Gabi na nang siya'y makatulog. Ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi katahimikan, kundi paghakbang sa isang mundo na hindi niya maintindihan, isang lugar ng dilim at liwanag na nagsasapawan. Sa panaginip, siya'y nasa loob ng simbahan, ngunit walang tao. Lahat ay kulay abo, maliban sa isang pintuang gawa sa kahoy, bukas ng bahagya, at naglalabas ng liwanag mula sa loob. Mula roon, lumitaw ang isang matandang lalaki, nakasuot ng sutana, puting balbas, at may hawak na rosaryo. Clara, tawag nito, ang mga mata ay hindi sapat para makita ang totoo. Kailangan mong marinig. Sabay sa kanyang paglapit, biglang lumitaw ang kumpisalan, luma, may gasgas, ngunit tila nabubuhay. Ang lalaki ay tumuro dito. Maraming lihim ang nais ipagtapat sa'yo. Hindi lahat ng kasalanan ay gawa, ang iba ay kasuotan. Lumapit si Clara sa kumpisalan. Sa loob nito, may upuang gawa sa ratan at krusipihong nakasabit. Sa kanyang pag-upo, biglang umikot ang paligid at siya'y bumalik sa kanyang silid. Ngunit sa panaginip, nasa loob pa rin siya ng kanyang sarili. Sa dulo ng kanyang kwarto, bumukas ang aparador. Mula roon, lumabas ang babae, nakablusa ng ube, pero ngayong mas maliwanag, nakita niya ang mukha, si Lola Remedios. Ngunit ang mukha nito'y kalahating ilaw, kalahating anino. Dinala mo ako rito, Clara. Ngayon, kailangan mo akong ilabas. Pagkagising ni Clara, madilim pa. 3:00 ng madaling araw. Humihingal siya. Pawis na pawis. Ngunit sa halip na matakot, ramdam niya ang kaliwanagan, hindi siya nag-iisa at hindi ito katang-isip. Agad siyang nagbihis at nagtungo sa simbahan. Alam niyang maaga pa para sa misa, pero alam din niyang naroroon si Fray Ernesto, laging nagdadasal tuwing madaling araw sa altar. Tila hindi ka natulog, Hija, bati nito nang makita siya. Hindi po, Padre. Pero sa wakas alam ko na. Alam ko na may kailangan akong gawin. Tahimik lang si Fray Ernesto. Tinapik siya sa balikat. Halika. Umupo tayo. Sa isang sulok ng simbahan, may lumang bangkong kahoy. Umupo silang dalawa roon, habang ang liwanag ng mga kandila'y sumasayaw sa paligid. Inilabas ko na po ang ilang damit. Inalis ko ang mga may simbolo, may pinagmulan na hindi ko kilala. Pero may isa pa akong natuklasan ang shirt ng kapatid ko. May simbolo ng mata, paikot, parang ahas. Laging suot ni Marco. Nagbuntong hininga si Fray Ernesto. Ang mata at ahas ay kombinasyon na madalas gamitin sa mga grupong naglalaban sa liwanag. Hindi lahat ng simbolo ay masama, pero may mga nilikha upang tumawag ng atensyon ng hindi dapat. Pero paano ito nakapasok sa bahay namin? Madalas, hindi naman natin sinasadya. Pwedeng regalo. Pwedeng nabili sa ukay. Pwedeng pinasa ng hindi mo kilala. Ngunit sa oras na maisuot ito nagsisimula ang koneksyon. Nagpalinga-linga si Clara. Ang simbahan, kahit tahimik, ay tila nakikinig. Padre, anong dapat kong gawin? May 3 hakbang, kilalanin ang pinagmulan, basbasan ang gamit, at bitawan ang hindi na para sa inyo. At kung hindi po sapat ang basbas. Kung ang tela ay naging taglay ng sumpa, minsan, kailangan itong sirain. Ngunit bago yon, may kailangan kang gawin, isang dasal ng pagputol. Hindi ito basta dasal lang, Clara. Isa itong panata. Bumalik siya sa bahay, may dala ng bagong pananaw. Walang pag-aatubili, hinanap niya ang shirt ni Marco. Nasa ilalim ito ng una ng kapatid. Nang hawakan niya, bigla ulit sumakit ang ulo niya, eksaktong katulad ng naramdaman niya noong hawakan ang rosaryo ni Lola. Sa likod ng etiketa, may maliit na sulsi, halos hindi kita. Gamit ang gunting, hinawi niya ang tahi. Sa loob, may nakatagong tela na may sulat. Oculus meum aperi. Veni ad me. Latin. Binasa niya ng malakas, halos hindi namamalayan. Biglang pumasok si Marco sa kwarto, tila lasing sa antok, pero bukas ang mga mata. Huwag iyang basahin, sigaw nito.
Napaatras si Clara. Marco! Gising ka ba? Bakit mo siya tinatawag? Boses nito ay malamig, hindi kanya. Marco, gisingin mo sarili mo. Ako ito, si ate. Sandaling katahimikan at biglang nanghina si Marco. Parang nawalan ng malay. Dali-dali siyang nilapitan ni Clara at niyakap. Patawarin mo ako, bulong niya. Hindi kita naprotektahan. Sa puntong iyon, nauunawaan na niya, hindi lang ito tungkol sa mga lumang tela o simbolo. Ang mga ito ay naging pintuang unti-unting binuksan dahil sa kapabayaan, sa kamangmangan, sa pagtanggap ng anumang dumating sa bahay. Pero sa Semana Santa, masyadong manipis ang belo sa pagitan ng mundong ito at ng kabila. At ngayon, alam niya kung gaano kabukas ang pinto. Kinagabihan, nagsindi siya ng kandila sa altar sa kanilang silid. Inilagay niya sa harap ang t-shirt ni Marco, ang blusa ng kanyang lola, at ang maliit na papel na may Latin. Humarap siya, nagdasal ng taimtim. Panginoon, ilayo mo ang bawat bagay na di mo kinalulugdan. Sirain mo ang koneksyon ng anino at tela. Puspusin mo ng iyong liwanag ang bawat sulok ng bahay na ito. Kumuha siya ng krusipiho, hinawakan, at idinikit sa mga gamit. Walang kilabot. Walang multo. Pero alam niyang may pader na bumagsak. Sa labas ng bahay, tumahol bigla ang aso ng kapitbahay. Mula sa likod ng bintana, nakita niya ang isang anino, paalis, papalayo, hanggang sa mawala sa dilim. Hindi niya kailangang sundan. Ang pinto ay nagsara na. Pagsapit ng gabi ng Biyernes Santo, ang bahay ni Clara ay balot ng katahimikan na hindi mapayapa. Sa bawat sulok, tila may matang nakamasid. Sa kisami, sa ilalim ng hagdan, sa likod ng kurtina, parang may hiningang hindi sa kanila. Clara ay nakaupo sa sahig ng silid, sa harap ng maliit na altar na nilikha niya mula sa lumang lamesa. Sa ibabaw nito, may kandilang puti, isang bote ng tubig na basbas mula kay Fray Ernesto, isang Biblia na nakabukas sa Salmo 70, at ang krusipihong ipinamana ng kanyang lola. Tahimik niyang kinakalma ang sarili. Naroon sa tabi ng altar ang tatlong bagay na kailangang linisin o tuluyang bitawan. Ang shirt ni Marco na may simbolo ng mata at ahas. Ang blusa ng kanyang lola. At ang maliit na papel na may Latin na inskripsyon. Mula sa sala, naririnig niya ang mahinang ubo ng kanyang ina, at ang mga yapak ni Marco na tila naglalakad ng pabalik-balik. Napagpasyahan niyang gawin ito ngayon. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon ko isasara ang pinto. Hindi na pwedeng manatili ang dilim sa loob ng bahay na ito, bulong niya sa sarili. Tumayo si Clara at pinuntahan si Marco sa kanyang silid. Nak, marahan niyang tawag, lalapit ako. Ayos lang. Nakatalikod si Marco, nakaupo sa kama. Sa kanyang balikat, nakasabit ang parehong shirt. Hindi siya gumagalaw. Marco, pakinggan mo ako. Paglapit niya, bigla itong bumaling. Ang mga mata ni Marco, tila dilat, pero malayo ang tingin. Ano nang ginagawa mo? Tanong nito sa malamig na boses. Hinihingi ko lang na sumama ka sa akin. Sandali lang. Gagawa tayo ng dasal. Hindi ko ito gagawin para lang sa akin, para sa ating lahat ito. Tahimik. Ilang segundo ng pananahimik na parang oras. Pagkatapos ay tumayo si Marco. Inilabas ang shirt, pinunit ito sa gitna, at ibinigay sa kanyang ate. Yan ang gusto mong bitawan, di ba? Tanong niya. Tila bumalik ang kanyang sarili kahit saglit. Napaluha si Clara. Tumango. Hindi na niya kailangang ipaliwanag. Bumalik siya sa altar. Si Marco ay tahimik na umupo sa tabi niya. Nang ilang sandali pa, lumapit ang kanilang ina. Anong ginagawa niyo? Tanong nito, kunot noo. Mama, sagot ni Clara, oras na para maglinis. Hindi ng bahay kundi ng espiritu. Hindi mo man ako naiintindihan ngayon pero gusto ko lang na nandito ka. Tahimik na napalingon ang ina sa paligid. Tumingin kay Marco. Tumingin kay Clara. Pagkatapos ay umupo sa sahig sa gilid. Basta walang susunugin sa loob ng bahay, anito, pilit mumiti. Clarang inisyan siya pabalik. Pagkatapos, sinimulan na niya ang ritual. Una, sinindihan niya ang kandila. Ang apoy ay sumayaw pero hindi tumigil, tuloy-tuloy, tila may sariling hangin na gumagabay. Sunod, binasa niya ang Salmo 70 ng buong puso. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Habang binabasa niya ang bawat linya, naramdaman niyang lumalamig ang paligid.
Sa labas ng bahay, ang hangin ay tila umihip sa kabaligtaran. Sa bintana, gumalaw ang kurtina kahit sarado ito. Ipinagpatuloy niya ang pagbasa, mas malinaw, mas matatag. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana na humahagibis kung araw di. Mula sa kusina, may narinig silang kalabog. Parang may nalaglag na kasangkapan. Hindi huminto si Clara. Inabot niya ang bote ng basbas na tubig. Dahan-dahan niyang binasbasan ang shirt, ang blusa, at ang papel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Linisin mo ang mga kasangkapan ng tahanang ito. Kung may anino, paalisin mo. Kung may koneksyon, putulin mo. Kung may nananahan, iligtas mo. Ang mga bagay na ito ay hindi natirahan ng dilim, kundi pag-aari ng iyong liwanag. Sa oras na binuhusan niya ng tubig ang blusa, bumukas ang ilaw sa itaas. Bigla. Walang bumindot. Maya-maya, biglang namatay. Ang kandila lang ang naiwan, naglalagablab ng mas malaki. Si Marco ay napahawak sa dibdib. Nanginginig. Masakit, bulong niya. Marco, hawakan mo ang krus na to, utos ni Clara. Iniabot niya ang krusipihong galing sa lola. Nang mahawakan niya ito, napahiyaw si Marco. Tumagilid sa sahig, parang pinipigilan ng kung anong puwersa. Ang kanilang ina ay napasigaw. Clara, anong nangyayari sa kapatid mo? Ma, huwag kang matakot. Hawakan mo ako. Sabayan mo ako sa dasal. Habang yakap-yakap niya ang kapatid, nagdasal siya ng panalangin hango kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan. Maging aming tagapagtanggol laban sa kasamaan at mga bitad ng demonyo. Sa ikatlong ulit ng panalangin, si Marco ay napasigaw. Isang matinis na sigaw. Ang kandila ay kumislap ng matindi at biglang namatay. Kadilimang buo. Tahimik. Walang gumagalaw. Hanggang sa may marinig silang bulong. Salamat, Tay. Pagkatapos, muling bumukas ang ilaw sa kisam. Normal na. Wala nang hangin. Wala nang anino. Ang blusa ay nakalatag na lamang sa sahig, tuyo at tila walang bigat. Ang papel ay natupok kahit walang apoy. Si Marco ay nakahinga ng malalim. Nakapikit. Payapa. Clara ay tahimik na lumuhod. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayon, alam niyang may panig na siya. Kinabukasan, sa araw ng Sabado de Gloria, napansin ni Clara ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, magaan ang hangin sa bahay. Hindi dahil malinis o mabango, kundi dahil parang may humupa na unos. Si Marco ay nagising ng maaga, kumain ng agahan, at humingi ng tawad sa kanilang ina. Ma, sorry sa lahat. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nitong mga araw. Ang kanilang ina, tahimik lang pero hindi mapigilan ang luha. Lumapit ito kay Clara. Anak. Yung mga dasal kagabi. Yung ritual. Yung liwanag may naramdaman din ako. At sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit ako nanalangin ng totoo. Yumakap sila. Hindi na kailangan ng paliwanag. Sa huling bahagi ng araw, habang nililigpit ni Clara ang altar, napansin niyang may natirang bahagi ng shirt sa ilalim ng mesa. Isa itong maliit na piraso ng tela, hindi natupok, hindi nabasa. Binalot niya ito sa papel at inilagay sa isang darapon. Bago niya ito isara, nagdasal siya. Hindi lahat ng anino ay masama. Minsan, alaala lang sila ng kalungkutang hindi pa natatapos. Ngunit dito na siya nagtatapos. Sa liwanag. At sa pagdikit niya ng takip, narinig niya muli ang boses sa kanyang panaginip, mas malinaw ngayon. Dalhin mo ang liwanag sa iba. Marami pang tahanang bukas sa dilim. Ang simbahan ay tila may ibang ningning tuwing linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Mula sa altar hanggang sa mga bintana, ang liwanag ay tila sumasabay sa pag-asa ng muling pagsilang. Ngunit para kay Clara, ang liwanag na yon ay hindi lang simbolo, ito'y panata. Pagkatapos ng misa, hinintay niya si Fray Ernesto sa gilid ng kumbento. Hawak niya ang isang maliit na papel kung saan isinulat niya ang mga tanong na hindi na kayang pigilin ng kanyang puso. Nang lumapit ang matanda, agad siyang bumulong. Padre, naiintindihan ko na po. Pero may isa pa akong gustong malaman, bakit ang mga damit? Bakit sila ang ginagamit bilang daluyan ng masama? Tahimik lang si Fray Ernesto habang dahan-dahang naglakad patungo sa maliit na hardin sa likod ng simbahan.
Tumuro ito sa isang bangkong kahoy. Naupo sila. Ang katawan ng tao, panimula ng pari, ay templo ng espiritu. At ang kasuotan ang bumabalot sa templong iyon. Kung ang simbahan ay sagrado, dapat ba tayong pumasok ng marumi ang sapatos? Ganoon din ang ating katawan. Tahimik si Clara. Inilabas niya mula sa bag ang piraso ng blusa ng kanyang lola at isang bahagi ng shirt ni Marco. Parang bawat piraso nito may sariling kasaysayan. At hindi ko na malayang nagsimula na pala itong sumulat ng kasaysayan sa amin. Tumango si Fray Ernesto. Alam mo bang may 3 uri ng kasuotan na laging binabalaan ng isang mistikong pari na kilala ko noong ako'y batang seminarista pa? 3 po. 3 anyo ng tela na nagdadala hindi lang ng alaala, kundi ng sugat at minsan ng sumpa. Hinugot niya mula sa bulsa ang maliit na kwintas na may krus at iniabot kay Clara. Bago kita ilahad ang 3, isuot mo ito. Hindi ito ordinaryong krus. Isa itong binasbasan matapos ang isang exorcism na hindi ko kailanman makakalimutan. Clara ay nag-aalangan, ngunit tinanggap at isinuot ito. Pakiramdam niya ay parang may biglang init sa dibdib. Handa ka na? Tanong ng pari. Tumango siya. Unang uri, ang kasuotan ng yumao, lalo na kung namatay sila sa gitna ng pagdurusa, galit o kasalanan. Ang kanilang mga tela ay parang imbakan ng huling enerhiya bago sila pumanaw. Kung ang taong iyon ay may mabigat na damdamin, ang damit ay maaaring magsilbing sisidlan ng aninong iyon. Clara napatingin sa piraso ng blusa. Lola Remedios. Ang panaginip. Ang kalungkutan. Tumama. Pangalawa, ang kasuotan na may mga simbolo o disenyo na taliwas sa pananampalataya. Marami dyan ang akala ng tao'y fashion lang, mga ahas, mata, zodiac, oriental na marka. Pero ang ilan sa mga simbolo ay ginagamit sa mga ritual ng pagtawag ng espiritu. Hindi mo kailangan maintindihan ang kahulugan, sapat na ang pagsuot upang buksan ang pinto. Clara ay napapikit. Ang shirt ni Marco. Ang mata. Ang sulsi. Ang biglang pagbabago ng ugali niya. Tumama ulit. Pangatlo, ang kasuotan ng labis na kapalaluan, ang mga damit na nilikha upang mag-udyok ng pagnanasa o pansin. Masikip, halos hubad, manipis, lantad. Hindi ito tungkol sa estilo. Ito'y tungkol sa intensyon. Sabi ng banal na iyon, kung ang damit ay humihingi ng mata ng tao, hindi na nito hinahanap ang mata ng Diyos. Doon siya napatigil. Clara ay napaisip. Isang eksena ang bumalik sa kanyang alaala. 2 taon na ang nakalipas, suot niya ang isang damit na sobrang ikli, regalo mula sa kaibigan. Sa isang pagtitipon, hindi siya mapakali. Marami ang tumitig, may mga lalaking lumapit na may malaswang biro. Nang gabing iyon, nabangungot siya sa unang pagkakataon. Hindi niya ito inisip bilang espiritual noon. Ngayon, malinaw na. 3 kasuotan. 3 sugat. At ang bawat isa'y dumaan sa kanyang buhay. Padre, marahang sabi ni Clara, bakit hindi ito itinuturo sa lahat? Bakit parang lihim na kaalaman lang ito? Ngumiti ang pari, may lungkot sa mata. Dahil hindi lahat handang makinig. At hindi lahat gustong maniwala. Mas madali kasing tawanan ang hindi nakikita kaysa tanggapin na totoo ito. Tahimik silang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Fray Ernesto ang isang lumang kwaderno mula sa bag, inilabas ito at ipinakita kay Clara. Ang kasong sinabi ko sa iyo noon. Yung babae na dinala ang damit ng kanyang kapatid na namatay sa overdose, ito ang tala ko tungkol doon. May larawan siya dito, may transcript ng eksena. Hindi ko ito madalas ipinapakita. Pero pakiramdam ko, ikaw ang susunod na gagamit nito. Clara ay humawak sa kwaderno. Pakiramdam niya ay parang naipasa sa kanya ang isang susi. Hindi ng lihim kundi ng misyon. Gusto ko pong ibahagi ito sa iba, Padre. Sa mga kababaihan sa simbahan. Sa mga pamilya. Kasi kung ako nga na halos araw-araw sa simbahan, hindi ko ito alam. Paano pa yung mga walang palatandaan? Tumango ang pari. Gamitin mo ang liwanag mo, Clara. Hindi para sumikat. Kundi para mailawan ang mga sulok na matagal nang binabalot ng dilim. Sa pagbabalik ni Clara sa bahay, dala niya ang kwaderno, ang krus, at ang matinding panata. Dahil alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayon, alam na niya kung saan ang mga sugat. At alam din niya kung paano ito gagamutin.
Isang linggo matapos ang Pasko ng muling pagkabuhay, nanumbalik ang dating ingay sa bayan ng San Bartolom, mga batang naglalaro sa kalye, tricycle na bumubusina, at mga naglalako ng tinapay tuwing umaga. Pero may isang pagbabago na hindi kayang marinig, hindi agad mapapansin, ang hangin sa bahay ni Clara ay hindi na katulad ng dati. Isang uri ng katahimikan ang lumukob dito, hindi ang uri ng pag-iwas o takot, kundi ang uri ng kapayapaang bumabalot sa isang lugar na pinili ng tumahan ng Diyos. "Ma," tawag ni Clara habang naghahanda ng almusal, "ayos lang bang gamitin ko yung bakuran sa linggo? Balak ko pong mag-imbita ng mga babae sa parokya para sa isang maliit na pagtitipon." "Aba, naman," sagot ng ina. "Para saan ba yon?" "Paglilinis ng bahay. Pero hindi lang gamit. Spiritual. Gusto kong ituro sa kanila yung ginawa natin para rin maranasan nila ang ginaan na naramdaman natin." Nagkatinginan silang mag-ina, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may ngiting sabay na lumitaw sa kanilang mga labi, hindi sa pilitan, hindi dahil kailangang ngumiti, kundi dahil sa wakas, may rason na. Linggo ng hapon, 11 ang dumalo. Mga kababaihan mula sa simbahan, ilan ay madre, karamihan ay ina ng tahanan, isa ay bagong lipat sa baryo. Si Clara ay hindi sanay magsalita sa harap ng marami. Pero ngayong hawak niya ang kwaderno ni Fray Ernesto, at ang krus na iniabot sa kanya, tila may lakas na nanggagaling mula sa loob. "Mga nanay, mga ate, mga kapatid, salamat sa pagpunta. Hindi ito seminar. Hindi rin ito prayer meeting. Isa lang itong pagkukwento, pero sana, sa dulo nito, may madala kayong aral na makapagpapagaan sa inyong tahanan." Tumango ang mga babae, tahimik ngunit nakikinig. Mula sa likod, pinatugtog ng isa ang mahinang instrumental na awit. Sa harap, inilabas ni Clara ang 3 bagay, isang blusa, isang damit na may simbolo, at isang manipis na bestidang panlakad. Alam niyo ba na ang mga damit na ito, minsan, sila ang dahilan kung bakit tayo mabigat sa bahay, mabigat sa katawan, mabigat sa pakiramdam. Na kahit gaano tayo magdasal, may sagabal pa rin, dahil may mga bagay tayong hindi binibigyang pansin. Isa-isang inilahad ni Clara ang 3 uri ng kasuotang espiritual na mapanganib. Kasuotan ng mga yumao na namatay sa dalamhati o galit. Mga damit na may simbolo o disenyo na taliwas sa pananampalataya. Kasuotan ng labis na kapalaluan o pagpapakitang tao. Habang nagsasalita, nakita niyang unti-unting tumitindi ang tingin ng mga nakikinig. Hindi ito bored na atensyon, kundi pagkilala. "May blusa ako mula sa nanay ko. Matagal ko na siyang iniiyakan. Pero pagsuot ko yon, mas nananakit ang dibdib ko. Hindi ko naisip na baka dala niya yung sakit ni mama," bigkas ng isa. "Yung anak ko," sabi ng isa pang ina, "mahilig sa mga hoodie na may all-seeing eye, mga tato-tato na disenyo. Sabi ko dati, design lang yan. Pero ngayong iniisip ko mula nang dumami ang ganoong damit niya, naging iritable, nagbago ugali. Isa pa to, dagdag ng isang matandang ale, nung kabataan ko, may isang bestida ako na sobrang ikli. Gustong-gusto kong isuot kasi feeling ko maganda ako. Pero pag uwi ko noon, laging masama ang pakiramdam ko. Laging parang may kasama." Clara ay tumango. Hindi lahat ng nararamdaman natin ay galing sa isip. Minsan, may pinanggagalingan. At kung hindi natin bubusisiin ang mga bagay sa paligid natin, baka tuluyan tayong kainin ng bigat na akala natin ay natural lang. Isinalaysay din niya ang kanyang karanasan, ang panaginip, ang simbolo, ang pagbagsak ni Marco, at kung paano, sa pamamagitan ng panalangin, basbas, at pagpili ng mga bagay na pinapapasok sa bahay, unti-unting bumalik ang liwanag. Pagkatapos ng maikling aralin, pinangunahan niya ang simpleng ritual ng paglilinis. Kandilang puti sa gitna. Basbas na tubig para sa bawat isa. Salmo 90 na binasa ng sabay-sabay. Isang panalangin humihingi ng kaliwanagan at proteksyon sa bawat tahanan. Sa dulo, may katahimikang bumalot sa bakuran. Walang pagod. Walang kabiguan. Kapayapaan lang. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga papel sa kusina, may kumatok sa pinto. Isa itong babae, halos kaedad ni Clara, nakasuot ng simpleng duster. "Ako po si Liza. Kapitbahay niyo sa kanto. Hindi po ako masyadong nagsisimba. Pero kahapon, yung anak ko sinunod yung ritual. Siya yung pinakamatigas ang ulo sa pamilya. Pero kagabi, nilapitan ako, umiiyak. Nagsabing gusto raw niya magkumpisal." Napalunok si Clara. "Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero narinig ko ang tungkol sa ginagawa mo.
Gusto ko lang sabihin salamat. Sa gabing iyon, binuksan muli ni Clara ang aparador sa silid ng kanyang lola. Hindi para hanapin ang anino, kundi para magpasalamat. Tinanggal niya ang natirang mga damit. Isang blusa na lang ang naiwan, ang una niyang nakita. Hindi niya ito sinunog. Hindi rin niya isinama sa gamit. Bagkus, ibinalot niya ito sa malinis na tela, inilagay sa kahon, at isinulat sa ibabaw. Ang panimulang babala ay madalas nagmumula sa alaala. Ipinatong niya ito sa altar, sa tabi ng Biblia. At sa wakas, huminga siya ng malalim. Hindi dahil tapos na ang misyon, kundi dahil handa na siyang ituloy ito. Ang gabi ng Viglia Pascual ay isa sa pinakabanal na sandali ng taon. Sa simbahan ng San Bartolom, daan-daang kandila ang sabay-sabay na sinindihan sa dilim. Unti-unting nabubuo ang liwanag, hindi mula sa ilaw ng kuryente, kundi mula sa apoy ng pananampalatayang muling isinisilang. Tahimik si Clara sa kanyang bangko, hawak ang rosaryo ng kanyang lola. Isinusuot niya ito hindi bilang alaala ng dilim, kundi bilang simbolo ng isang panimulang liwanag. Habang umaawit ang mga tao, naramdaman niyang tila niyayakap siya ng buong simbahan. Hindi lang dahil sa init ng mga kandila, kundi sa init ng pagkilala, narito ako. Buhay ako. At may layunin ang lahat. Pagkatapos ng misa, lumapit siya sa kumpisalan. Ang parehong kumpisalan ng kanyang panaginip ngayon ay hindi na luma, hindi na nakakatakot. Pininturahan ito ng bago, may kandilang nakasindi sa tabi, at may krus na mas maliwanag kaysa dati. Umupo siya sa loob kahit walang pare sa kabila. Umusal siya ng sariling panalangin. Panginoon, salamat sa pagsama. Sa pagsigaw sa katahimikan. Sa paggising sa akin gamit ang panaginip, gamit ang tela, gamit ang takot. Dahil ngayon, hindi na ako natatakot. Hindi dahil malakas ako kundi dahil alam kong may liwanag kahit sa loob ng aparador. Lumabas siya ng magaan ng puso, parang binura ang lahat ng bigat. Sa labas ng simbahan, naghihintay si Fray Ernesto, hawak ang kanyang baston. Nakatayo ito sa lilim ng puno ng kalachuchi. Sa liwanag ng buwan, halos hindi nakita ang puti sa kanyang buhok, parang siya mismo'y bahagi na ng simbahan. Handa ka na, sambit nito. Para saan po? Tanong ni Clara, bagamat alam na niya ang sagot. Para sa mas mahirap na papel. Hindi na lang basta tagapakinig, kundi tagapagturo. Hindi na lang anak, kundi ina. Hindi sa dugo, kundi sa pananampalataya. Tahimik silang naglakad papunta sa gilid ng kumbento. Mula sa maliit na silid, kinuha ng pari ang isang kahon at iniabot kay Clara. Laman niyan ay ilang rosaryo, ilang krusipiho, at mga polyeto. Pero higit dyan, ang laman niyan ay paalala. Nasa bawat sulok ng mundo may pinto. At ikaw, Clara, ay isa sa mga binigyan ng susi. Tinanggap niya ang kahon, may ngiti at luha. Alam niyang hindi niya ito hiningi. Pero alam din niyang hindi niya ito kayang tanggihan. Padre, alis na po ba kayo? Hindi ako alis. Pero hindi rin ako palaging darating. Kasi hindi ako ang kailangan nilang makita. Ikaw na. Ilang araw matapos ang Pasko, may kumatok sa bahay ni Clara. Isa itong dalagang hindi niya kilala, ngunit may ngiti sa mukha at kaba sa mata. Ate Clara, tanong nito. Ako, yon. Ikaw si Reyna po. Narinig ko po kayo galing sa kapitbahay namin. Sabi niya, tinulungan niyo raw siya linisin ang bahay nila. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin nun, pero may mga gamit din po kami ng lola ko. At simula nung lumipat kami sa bahay niya, parang may nagbago. Lagi akong pagod. Lagi kaming nag-aaway ng ate ko. At nung nakita ko yung blouse ni lola sa aparador namin, hindi ko na mapigilan. Tumango si Clara. Hinawakan ang kamay ni Reyna. Halika. Titignan natin ang aparador mo. Pagdating sa bahay ng dalaga, agad niyang nakita, mga damit na hindi lang luma, kundi parang may sarili ng espasyo sa silid. May kurtinang may oriental na simbolo. May salamin sa gilid ng kama, may damit na pangkabataan, ngunit sobrang iksi, nakadisplay lang na parang tropeo. Hindi mo kasalanan. Wala kang ginawang masama. Pero ngayon, may pagkakataon kang pumili. Isa-isang nilapitan ni Clara ang mga damit. Inilagay sa tumpok ang mga kailangang ilaan. Sa isang kahon, inilagay niya ang mga mapapanatili, iyong may alaala ng pagmamahal, hindi ng hinanakit. Habang ginagawa nila ito, nagtanong si Reyna. Paano mo po nalaman lahat ng ito? Napangiti si Clara.
Dahil dati, ako rin ay nakatingin lang sa mga tela. Akala ko, damit lang sila. Pero bawat piraso pala ay kwento. At hindi lahat ng kwento ay kailangang ipagpatuloy. Pagkatapos ng linis, nagdasal sila. Isang simpleng panalangin. Hindi mahaba, hindi komplikado. Sapat na para tawagin ang liwanag. Habang lumalabas si Clara sa bahay ng dalaga, napansin niyang may palumpo ng bulaklak sa tabi ng aparador. Nakalagay doon ang isang sulat sa lumang papel. Salamat. Nakalabas din ako. Hindi niya alam kung sino ang nagsulat. Pero alam niyang may isang kaluluwang natulungan. At para sa kanya, iyon ang simula pa lamang. Sa bahay, isinara ni Clara ang kanyang sariling aparador, hindi sa takot, kundi sa respeto. Ngayon, ang loob nito ay may ilang damit na pinili, binasbasan, at isinusuot ng may kahulugan. Sa loob, may nakadikit na sulat sa pinto. Hindi lahat ng tela ay liwanag. Pero sa kamay ng taong gising, kahit ang dilim ay natitiklop. Naglagay siya ng maliit na ilaw sa loob, isang simbolo, hindi ng pagkontrol, kundi ng pagbabantay. At habang pinupunasan niya ang loob ng aparador, narinig niya ang boses ni Marco mula sa kusina. Ate, gusto mo ba ng tsaa? Ikaw ang gumawa ng liwanag dito, ikaw din ang may karapatang magpahinga. Napangiti siya. Ngayon, alam na niya kung ano talaga ang liwanag, hindi ito basta ilaw sa dilim. Ito ang pag-unawa kung ano ang dapat tanggalin para ang liwanag ay makapasok. At sa bawat bahay na kanyang matutulungan, sa bawat aparador na mabubuksan, sa bawat piraso ng tela na marunong nang pumili kung saan kakampi. Doon muling magsisimula ang liwanag mula sa loob ng tupi. Type liwanag sa comments kung nandito ka pa. Mag-subscribe, like, at share sa pamilya at kaibigan.